po yan kay Elmer ng Itiague, Isabela. Okay. Huwag naman. Tama na, sobra na. Marami na tayong legal na sugal katulad ng loto, kasino at karera ng kabayo. Daragdagan pa nila. Ano ba naman yan? Ay kasi po, ang sabi nila, ang katwiran po ng iba, if you cannot lick him, join him. Na ibig sabihin ay mali. Maling-mali ang ibig bang sabihin dahil napakarami nagaganap na hold-upan at patayan, dapat na rin itong gawing legal? Anong klaseng gobyerno meron tayo kung gagawin natin legal ang isang bagay na illegal? Pero ano sa palagay niyo mga katoto? Saan po magwawakas ang Senate investigation? Para po sa akin, hindi katulad pa rin sa wala. Dati wala rin. Malamang hindi po makakasuhan ng kanilang mga pinagbibintangan. Pero alam po niyo, lagi na lang sinasabi dahil nagsasagawa raw sila ng investigasyon ay para sa aid of legislation. Naman. Hindi po in aid of legislation, kundi in aid of publicity ng mga senador. Merciful Lord. Nako po. Tuloy ang depensa, tuloy ang banatan. Ito ang Defense Corner. Tuloy ang depensa, tuloy ang banatan. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Tuloy ang depensa, tuloy ang banatan. Ito ang Defense Corner. Mga katoto, oras po natin ganap na alas 4:32. Mga katoto, kailan nagiging tama ang mali? Kailan tama ang mali? Parang titulo baga ng isang pelikulang Pilipino, ano? Kailan nga ba tama ang mali? Sa tingin nyo ba mga katoto, ang pag-aangkin ng mga tao sa lupa ng gobyerno o lupa ng pribadong tao ay tama? Tama ba ang maging squatter? Na pinaganda pa ang ibang ipokrito at tinawag silang informal settler? Kailanman ay hindi tama ang pagpapatayo ng kanilang mga barong-barong at kubakob sa lupang hindi nila pag-aari. Sa lupang kanilang kinamkam kahit sabihin pang 20 taon na silang naninirahan sa squatters area. Katulad na nangyari dyan sa North Triangle sa Quezon City. Talaga pong hindi tama. Pero napakalakas ng loob na ipinagsisigawan pa ng mga leader ng squatters sa North Triangle na ipaglalaban daw nila ang kanilang karapatan dahil sila ay tama at sila ay inapi ng gobyerno. Wow! Ako po'y hindi sang-ayon sa kanyang katwiran. Okay, naaawa tayo sa kanilang miserableng kalalagayan. Pero hindi pa rin po tama ang kanilang pag-aangkin sa lupa ng may lupa. At saka hindi naman po tama na lumalaban pa sila sa mga otoridad. Gayong meron namang paglilipatan sa kanila sa Montalban o sa Rodriguez Rizal. Katunayan po, sang-ayon sa National Housing Authority, diyan po sa 9,000 pamilyang squatters sa North Triangle, 3,500 na ang lumipat sa relocation center. Ipinagpatayo sila sa Montalban ng matitinong bahay na yari sa kahoy at semento. At yung 3,500 pamilyang lumipat na sa Montalban, hindi pa sila maghuhulog sa taong ito. Sa susunod na taong 2011 pa sila magsisimulang maghulog ng 200 piso kada buwan hanggang sa tuluyan na itong mabayaran. Pero ang problema, ayaw lumipat ng iba. Alam niyo kung bakit? Dahil pinaupahan nila ng 2,500 piso bawat tao ang kanilang mga barong-barong dyan. At ang reklamo ng iba, kulang daw sa amenities tulad ng tubig at kuryente at malayo raw sa kanilang trabaho yung paglilipatan sa kanila. Mali! Sapagkat sang-ayon po sa National Housing Authority, mayroon na raw tubig at yung nagsasabing siguro malayo sa kanilang trabaho ang mga narelocate sa Montalban ay tuturuan na po ng mga livelihood program. Ngayon, yung sinasabi ng ibang ama na malayo sa kanilang trabaho, abay common sense naman. Pwede naman siguro Lunes hanggang Biyernes, abay mag-bed space na lamang sila. Biyernes ng hapon, saka sila umuwi sa kanilang pamilya sa Montalban. Abay di solve na ang problema.
Matindi po mga katoto ang malasakit ng gobyerno sa mga squatters dahil yung mga pumapayag na ma-relocate at binibigyan pa ng 6,000 pesos bawat pamilya para panggastos sa kanilang paglipat. At yun naman gustong magbalik probinsya, tinutulungan pa rin sila ng NHA. Bawat pamilyang uuwi sa kanilang lalawigan ay binibigyan po ng NHA ng 24,000 pesos na baon para sila makapagsimula kahit sa isang maliit na negosyo. Abay nagmamatigas pa sila at ayaw umalis sa lupang kanilang kinamkam. Pinato pa nila ang mga otoridad, ang mga pulis na walang ginawa kundi kumover. Tama ba ang ginawa nila para sila mga barbaro? Baka hindi alam ng mga squatter na libu-libu mga kababayan natin na abala dahil nagkaroon ng matinding traffic dyan sa EDSA. Minumura sila. Galit na galit ang mga tao sa kanilang pamimirwisyong ginawa. Hinarangan ba naman nila ang EDSA? Tama ba naman yan? Makatarungan ba yan? Para silang mga terorista? Kaya dapat ibasura na yung walang silbing linalo na yan. Tumatangkilik at kumukonsinti sa mga taong ninanakaw ang lupa na may lupa. Dapat gawing isang krimen ang squatting. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Okay, mga katoto. Okay ba sa inyong pananghalian na isang hotdog at sandwich, isang soda na ang tawag dito sa atin na soft drink? Doon po sa kanilang Amerika ay soda pangap. Mga katoto, ay sino ba sa ating mga Pinoy ang nabubusog sa sandwich? Ha? Kailangan makakain tayo ng kahit na kaunting kanin. Ha? Bakit ko nitanong yan? Kasi ang itong si Sir kasi at ang kanyang tropa ay hotdog sandwich at soft drinks lamang po pananghalian sa sidewalk ng New York. Ang ating Pangulong Noynoy. Kaya baka napraning ang kanyang mga Amerikanong Secret Service security. Abay, $54 lang daw po ang gastos nila. Maliit na di hamak naman sa $20,000 na binayaran noon ng isang congressman nang kumain sila ni Ate Glo sa isang expensive French restaurant. Ang laki nga naman ng pagkakaiba, no? Malaki ang pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba dahil, alam niyo kung bakit? Good publicity para kay Sir President ang kumain ng hotdog sa sidewalk ng New York. Alam mo kung bakit, mga katoto? Tayo kasi mga Pilipino ay bihirang kumain ng sandwich sa lunch o pananghalian. Maliban na lamang kung magdidyeta ka. Pero sana naman, no? Sa halip na hotdog sandwich at soft drink ang nilantaka ng Pangulo natin. Abay, bibing ka na lamang sana. May mga Pilipino naman dyan na restaurant eh. Bibing ka na lang sana na i-promote pa niya ang pagkain Pilipino. Pero wag na po natin siyang alisan ng karapatang magkaroon ng colonial mentality. After all, siya po ay isang Pinoy. Siya po ay isang Pinoy. Talagang Pinoy na Pinoy. Ha? Pinoy na Pinoy. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Kapag binamalas talaga tayo mga Pilipino, tuloy-tuloy na mga katoto. Hindi ho ba panibagong pasakit na naman ang madarama nating mga consumer dahil sa darating na Oktubre itataas na naman ang singil sa kuryente at tubig? Sa bill ng konsumo ng kuryente sa Oktubre, wow, madadagdagan po ng 0.0314 centavo kada kilowatt hour ang generation charge. Nakokolektahin po naman ng Meralco. Alam ho ninyo pa paano ba? Ibinigay na naman ng Energy Regulatory Commission ang komisyon. Ay nako, ang request ng Meralco na magtaas ng presyo para mabawi umano ang 3.371 bilyong piso na ibinayad nito sa kuryenteng binili sa mas mataas na halaga noong 2006 at 2007. Pero hindi ba alam ng Energy Regulatory Commission noon na kahit nagbayad noon ng mataas ang Meralco, milyones pa rin ang tinubo nila? Ang ibig pong sabihin mga katoto, hindi po sila nalugi. At ang itataas naman ang singil sa tubig mga katoto ng Maynilad, alam mo ninyo magkano?
10 centavos bawat cubic meter at 9 centavos naman ang Manila Water. Mga hinayupak naman kayo. Abay, mahilig din lamang kayo sa money o pera. Baguhin na lamang kaya nila ang kanilang business names. Ano ipapalit nila sa Meralco, sa Manila at Manila Water? Gawin na lamang nilang Peralco, Manilad at Maniwater. The sun returning with fervor burning, we do our souls adore. Naalala ko po yung Land of the Morning na yan nung panahon ako'y elementary pa. Yan ho ang tugtugin namin doon sa elementary kapag kay dito sa ating yung bayang Magiliw. Ano ba naman buhay ito mga katoto? Ano ba naman buhay ito? Hindi ba nagbigay ng kautusan si Education Secretary Armin Luisto sa mga public elementary school na wag bigyan ng assignment ang mga bata kung Biyernes para daw magkaroon sila ng bonding sa kanilang magulang? Mr. Education Secretary, sir! Paano po makikipag-bonding ang mga bata sa kanilang magulang samantalang si tatay ay abala sa pag-iinom ng mumurahing gin bulag at si nanay naman ay abala sa pagbibingo o kaya sa pagtotong-its? At hindi po lamang yan, Sir Luistro. Maikli lamang po ang oras ng klase sa public school kung kukumpara po sa mga private school sa karaniwang maghapon.